Good afternoon, brothers and sisters. Kumusta po tayong lahat? Thank God. Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Yes, tunay ngang matagumpay po tayong lahat. Amen po ba? Ayan, wala po tayong baguhan for today. Babatiin muna natin ang lahat ng mga taga-subaybay po sa ating FB page and then sa ating YouTube channel. Amen po ba? Magpapatuloy na po tayo. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Itaas po ang kamay ng mga pinagpala. Ay lahat po tayo pinagpala. Amen. Praise the Lord. Ngayon naman, tatawagin ko po dito sa harapan kung sino po yung unang magpapahayag ng kanyang pagpapala. Kasi lahat po tayo ay pinagpala. Amen po ba? Ayun, si Sister Jumalda, handa na po siyang i-share ang kanyang pagpapala. Halika, Sister Jumalda. Halika, Sister Jumalda. Yan, Sister Jumalda. Bigyan po natin siya ng isang palakpak. Yan, amen. Hindi pa po handa si Sister Jumalda. Si Sister from Sunday Group. Thursday Group. Sorry naman po. Nagkamali po ako. Magandang hapon po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating Yahweh El Shaddai. Ako po ay sawa ng Diyos. Dito sa Hong Kong ay 20 years na. At single mom. At nagpasalamat din ako, Lord, kasi nandito na yung anak ko, nakasama ko siya. Parang hindi ko po akalain. Kaya, Lord, thank you, Lord. Thank you. Amen. Si Sister Jumalda, mag-thank you lang daw po. Muli, Lord, maraming pong salamat. Ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat, Panginoon. I'm so blessed, Lord, sa lahat ng pagpapala mo. Kaya maraming pong salamat. Lord, for how many years? Kasi nagkaroon ako ng breast, from 2004. Sa biyaya ng Panginoon, kahapon na-clear na po siya. Thank you so much, Lord, sa lahat ng pagpapala at pag-iingat mo, Panginoon. Thank you sa lahat ng biyaya mo, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Ayun, wala na po tayong oras. Magsitayo po tayong lahat upang magpatuloy po tayong makinig sa mabuting balita na ihahatid sa atin ni Brother Paul at sa pamagitan ng Father Pauls. Yun. At pangungunahan ni Sister Miles at opening prayer ni Sister Nori sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Let us put our minds and hearts in the presence of the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos Ama sa langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Aming mapagpalang Ama Yahweh El Shaddai, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na nag-iisa, ang Diyos na nagbibigay buhay at aming kinabubuhay, ang Diyos na tapat sa pangako. Salamat po, Ama, sa buhay kalakasan na patuloy mo pinagkakalob sa aming lahat. At salamat din po, Ama, sa oras na ito na kami tumugon sa iyong panawagan. Salamat po, Ama, sa paggabay mo lagi sa aming buhay. At patuloy po namin tinataas sa iyo ang lugar na ito. Samahan kami ng iyong mga anghel upang sa aming pagpupuri at pagkinig na iyong banal na silita ay walang makagambala. At pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng tumugon sa iyong panawagan. Ngayon pa lang po ay dininig mo ng aming mga panalangin ng ayon sa iyong kalooban. At patuloy po namin tinataas sa iyo ang mga workers. Bigyan mo po kami, Ama, ng pag-ibig, ng pagkakaisa. At po patuloy kami maglingkod sa iyo na may kagalakan at kapayapaan sa aming puso at isipan.
At pagpalain mo po ang mga manunugtog, ang mga awit. Nawa po ang lahat ng awitin nila ay makarating sa iyong luklukan, ng kalugod-lugod sa iyong pandinig. At itinataas din po namin sa iyo ang aming kapatid na iyong sinugo upang maghayag ng mabuting balita. Nawa po lagi mo siyang ingatan, bigyan ng mabuting kalusugan, at bigyan mo po siya ng karunungan nagbumula sa iyo upang maipahayag niya ang iyong mga salita ng ayon lang sa iyong kalooban. At higit sa lahat, Ama, tinataas namin ang iyong mga salita na aming pagsasalusaluhan. Nawa po, Ama, itumipo ito sa aming mga puso at isipan upang ito ay maging gabay namin sa aming buhay. Maraming pong salamat, Ama. Ang lahat po ng ito hinihiling namin, pinasasalamatan sa dakila, makapangyarihang pangalan ng bugtong na anak na si Jesus, kasama ang banal mong Espiritu Santo ni siya nagahari noon, ngayon magpakalanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Hello mga kapatid, handa na ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ang lahat ng po ng handa na pumalakpak muna sa ating Panginoon. Give Him the best clap. Amen. Patuloy po natin papurin ating Panginoon. Ibigay natin ang ating papuri at pasalamat sa Kanya. Amen. Amen. At sa oras pong ito, itaas po natin ang mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang maging isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Amen. Amen. Handa na ba kayong sumayaw sa ating Panginoon? Amen. Magpuri, umindak. Amen. At ang lahat po na gustong umindak, inanyayahan po namin dito sa harapan. Amen. Amen. At sa oras pong ito, tayo po'y magpuri at sumayaw sa ating Panginoon. Tayo sumamba, kanyang nilalang. Tayo kanyang nilalang. Tayo kanyang nilalang. Purihin siya. Amen. Muli, palakpakan po natin ating Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Amen. Woo. At patuloy po natin siyang pasasalamatan sa kabutihan at pag-ibig niya sa ating lahat. Sa patuloy na pag-iingat niya sa atin. Amen. At sa oras pong ito mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating Panginoon. Sa amin, kadakilaan mo sa amin, kadakilaan mo sa amin.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts of their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise be the name of your name, Jesus. Hallelujah. We give you praise, honor you. We magnify your holy name. For you are El Shaddai. You are the Almighty One. We give you praise. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. There must also work was done
Praise God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka aming Diyos, luwalhatiin ka. Ang banal mong pangalan ay aming maparangalan. Sa kalagitnaan ng pagtitipong ito, dinadakila ka namin. Kinikilala namin ang iyong kabutihan. Marami pong salamat sa nagdaang oras. Kami ginabayan, kami pinatnubayan mo sa pagbugad ng araw na ito. Taglay namin ang kalakasan, kalusugan ng aming buhay. Patunay lang na hindi mo kami pinababayaan. Kaya karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang paglingkuran. Maitaas ang iyong banal na pangalan. Sa kalagitnaan ng aming pagtitipong ito, inaanyayahan ka namin. Muli mo kaming samahan. Pagpalain mo ang oras na ito, lalong-lalo na ang aming pagtanggap, pakikinig sa mabuting balita. Kasihan mo kami ng karunungan na siyang uunawa nito, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang inyong abang alipin. Samahan mo po ang ating paghahayag ng gintong aral. Paratingin mo ito na may puno ng aral at kapangyarihan sa aming mga puso. Mataniman po ang aming puso, O Diyos, ng iyong mga salita. Ito'y lumago, ito'y aming mapakinabangan sa araw-araw naming buhay. Sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang mga susunod pang sandali. Inaangkin ko ang pangako mong saan man may 2-3 nagkatipon, naroon ka sa kalagitnaan nila. Naririto ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya answered prayer na kami ngayong araw. Purihin ka ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon.
Purihin natin ang buhay na Diyos. Lakas-lakasan natin. Pasiglahin ang ating palakpak sa buhay na Diyos. Pinagpalang araw sa ating lahat. Pinagpalang araw, brother. Buksan natin ang ating kalooban para sa mabuting balita at buksan natin ang banal na kasulatan sa Ebanghelyo ng Panginoon according to St. John chapter 14 verse 1 to 6. John chapter 14 verse 1 to 6. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you go. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to me, the Father's, except through me. Let's clap our hands for the good news. Sariling ating wika sa Kabanata 14, talata 1 hanggang 6 ng Aklat ni Juan. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga minamahal kong kapatid, mga magulang at kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Muli, sigla-siglang palakpak para sa mabuting balita. Siyempre, yung masigla may kasamang ngiti sa mga labi. Galaw-galaw para malayong pumanaw. Narinig nyo na ba ang isang balita mula sa Biblia? Amen. Hindi pa. Na ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Amen. Pakisabi nga sa katabi, ang pagkamasayahin, mabuti sa katawan. Ngunit, ang pagkamalungkutin, unti-unting namamatay. Unti-unting namamatay. Doon sa malungkutin, hindi na kayo sa katabi nyo nakatingin. Sa akin na kayo nakatingin. Na? So, alam nyo na ngayon.
Amen. na ang pagkamasayahin, magagalakin, mabuti yan sa katawan. Amen. No? Pero yung malungkotin, o tingnan mo, unti-unti na yung salita nyo eh. Yung malungkotin. Kaya kung gusto mong mamatay agad, huwag kang magsaya ng buong araw. No? Sige po, mga kapatid, pwede na po kayong bumati muna sa katabi. Ay, yung Thursday group pala, iba na yung pananagalog dito. Nandito na ako noong last year, di ba? Amen. Ano bang sabi ko? Pwede na kayong Bumati. bumati. Ang pagbati pala, upo na pala ang pagbati dito. Sige, wag na kayong mag-abala. No? Praise the Lord. Isang taon na pala ang nakalipas, no? I was there last year. And today I am here. Maybe this time, maybe next year, I'll be here again. Amen. Praise the Lord. Kumusta naman na ang mga taga-Thursday group? Thank God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. O di tayo na tayo, tapos na eh. Yun na rin, perfect, di ba, mga kapatid? Pero ano yung reality? Minsan nakabisado natin yon. Nandun na lahat, no? Pero ano ba talaga yung reality? Ano bang tawag sa atin? Buhay. Ito bang tinatahak natin ay ano? Ang tawag dito ay buhay Kristiyano. Pamumuhay Kristiyano. Ating alamin ngayon ang pag-aralan natin, what it means to be a Christian. What it means to be a Christian. Ano ang kahulugan ng maging Kristiyano, ng pagiging Kristiyano? Ano bang kahulugan nito? Napakatahimik niyo. No? So, ang aim natin, ang goal natin, gusto nating palabasin dito, to preserve and cherish one of the important roots of our Christian life. Ay yung pinag-ugatan ng ating pagiging Kristiyano. Baka naman yung isip natin ay sometimes, Christian tayo kaya hindi tayo Muslim. Yun lang ang naiintindihan natin. Nung sabi nila, nung nabinyagan na tayo, naging Kristiyano. Christening yun. Dedication of our name. No? Para yung ating pangalan maitala sa aklat ng buhay. Gusto nyo, ako na rin ang mag-amen. Amen. Kaya ingatan nyo yung inyong mga pangalan. Dahil yan ang tayo'y binyagan, napakahalaga ng pangalan mo na yan. Di ba? Anong tinatanong nung pari na nagbinyag? Kasi wala naman siyang daladalang kodigo eh. Tatanungin yung may hawak, ang madalas na may hawak yung nanay. Anong ibinubulong nung pari? Anong pangalan? Biro mo, pangalan ang tinanong niya, hindi apelyido. Kaya kung ano yung pangalan na yon, binanggit niya yon para i-Kristyanin niyo, yun yung pagbibinyag sa pangalan na yon. Ngayon, yun yung pangalan na yon, mga kapatid, natala sa aklat ng buhay. Along the way, hindi natin maaasahan yung tao na kapag ka nabinyagan na,
tuloy-tuloy yung ugali, yung kanyang karakter, na karakter ng isang Kristiyano. Dahil may impluwensya ang mundo. At dahil may impluwensya ang mundo, ayon sa nilalakaran niya na lugar, no? Yung pinaglakihan niya, sometimes nag-iiba yung ugali. Pero Kristiyano yon. Kristiyanong naturingan na ibig sabihin hindi siya Muslim. Hindi siya ibang denomination. Christian siya. Pero ang hinahanap natin, mga kapatid, ay ano ba yung pahahalagahan natin to preserve and cherish one of the important roots of our Christian life, meaning, maingatan natin, mapangalagaan at maingatan ang isa sa mga mahalagang pinag-ugatan sa ating tunay na buhay Kristiyano. Amen po? Amen. Ang tawag madalas sa atin as Christian, mga prayer partners. Paano tayo matuturingan na mga prayer partners at ungkatin natin, balikan, ano ang pinag-ugatan nito para ma-preserve natin yun. Na ang ibig sabihin, mapangalagaan natin yun, na wag yun masayang, mga kapatid, sa Panginoon. No, claim Christian person, yung inaangkin ng isang tao na, Christian ako, mayroon akong isang kwento na nabasa. Family, Christian yung family to eh. Hindi ko lang matiyak kung anong denomination. Basta Christian siya, nagpupuri sila sa Panginoon, going to the church, regular attender, sa fellowship nila, sa kinabibilangan nila. So sa madaling sabi, talagang Kristiyano sila eh. Follower of Christ, mga kapatid sa Panginoon. Isang araw, yung babaeng ito, nag-display po siya ng kanyang sexing katawan publicly. No? Nag-display. Ibig sabihin, baka nag-topless. Nandyan pa ho ba kayo? Pinakita through media publicity. Diba? Uso-uso na yan ngayon. Facebook, Instagram, YouTube, lahat-lahat na. Ipinakita niya yun. Kasi, mga kapatid sa Panginoon, yung kanyang katwiran, ang kanyang katawan, ang ating katawan, nilikha ng Diyos. Dahil ito'y nilikha ng Diyos, kailangan, sabi niya, ipakita. I-display, wag itago. Kaya publicly talaga din-display niya yung kasiksihan niya. Nalaman ng asawa niya, nalaman ng mga anak niya, nalaman ng mga ka-church niya, mga kapatid. Iba yung reaksyon ng mga taong nakakita sa kanya. Ang nasabi, di ba yan ay isang Christian? Nung nagkaroon sila ng usapin, mga kapatid, yun ang katwiran niya. I have to display my body language. Kasi nilikha ako ng Diyos. Dapat ipakita ko yung kasiksihan ko eh. May kausap pa ba ako? Amen. Does this lady know what it even means to be a Christian? Alam kaya niya? Alam ba kaya ng babaeng na ito kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano? Hindi niya siguro alam. Kayo nga, hindi niyo alam sagutin eh. Ako po ang nagtatanong, siguro kayo naman ang sumagot. Alam kaya niya ng babaeng ito yung tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano? Amen. What about us? Paano naman tayo? Alam ba natin ang tinatahak natin bilang Kristiyano? Alam ba natin ang nilalakaran natin?
Alam ba ang ating buhay Kristiyano ay dapat maingat sa pananalita, maingat sa pandadamit, maingat sa paglalakad, maingat ang ating isipan. Okay, ako na lang din mag-amen. Amen. Amen. Yung pagiging Kristyan ng babaeng yun, mga kapatid, parang nalimutan niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Sa ating binasa, ano ang napakalaking kaugnayan, mga kapatid ko sa Panginoon? Di ba yung ating binasa, saan ko nga kinuha yung pagbasa? John 14:1-1. Tama po, sa aklat ni John. Pero sa Biblia ko po kinuha. Nakikinig po ba kayo? Kinuha ko po sa Biblia, sa aklat ni John. Chapter 14. Ano ang pinakabungad sa ating binasa? Ha? Paalala na kung ang buhay mo ay claim mo na Kristiyano na tayo, prayer partner na tayo. By the way, the word Christian, the follower of Christ. The adherent of Christ. No? Tagasunod ni Jesus. Another word, that adherent of Christ, mga kapatid, Christos aficionado. Christos aficionado. Pag aficionado, ang ginamit natin, adherent, aficionados of Christ, sa mga larangan ng, halimbawa, boxing. Narinig nyo na ba yung larangan ng boxing? Sinong sikat na boksingero ng Pilipinas? Pacquiao. Oo, yung kasikatan, pinakyaw niya na eh. No? Yung mga aficionado sa boxing, alam nyo bang ipinagpapalit nila yung trabaho nila, mapanood lang nila si Pacman. O ako ulit ang mag-amen. Hindi yan problema eh. Kung ayaw nyong mag-amen, ako na rin lang din. O di ba mga kabatid? Ipinagpapaliban nila yung lahat ng schedule. Alam nyo noon, tumitigil ang mundo ng Pilipinas. Pati kriminalidad tumitigil pag may laban si Pacman. At yung iba talaga na may mga kaya, pupunta pa kung saan yung venue. Tigil mga kapatid ang krimen. Tsaka yung mga aficionado talaga, papaliban nila, mag-absent, basta mapanood lang si Pacquiao. Yun yung aficionados. Yung adherent of Christ, yung Christian, dapat ito ang maging ugali. Tagasunod ka ni Kristo, Christos aficionados, kaya kinakailangan ipagpaliban mo lahat ng schedule mo kapag ang pag-uusapan ay fellowship, makikipagtagpo ka kay Kristo. Kahit pagka mayroon ka ng nakatalaga, Brad, kasi pag araw ng Thursday, may nauna na akong schedule. Bago mag-Thursday, mayroon na akong usapan sa iba. Hindi ako maniwala doon. Hindi nyo ako kayang kumbinsihin doon na mayroon ka ng ibang schedule bago dumating ang Thursday. Kasi pagpasok pa lang ng January, umpisa ng Thursday hanggang December, yung Thursday niya nakatalaga na kay Lord dito sa lugar na ito. O kung ayaw nyo pumalakpak ng lahat, ako na rin lang din. Sabihin mo sa katabi mo, paalala. Ang Thursday, isang taon na yan na nakatalaga. Isang taon na yan nakatalaga. Tama? So mga kapatid, balikan natin. Sinabi ng Panginoon sa atin, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sinong nagsasalita doon? Si Lord. Sinong Lord? Jesus. Be careful, ang tanong ko, sinong nagsasalita? Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sino nagsasalita doon? Lord Jesus.
Si Jesus. Anong pinatutunayan ni Jesus? Sabi niya, manalig kayo sa Diyos. Ipinapakilala niya yung kanyang ama. Kailangan may ganon? Diba? Pinapakilala niya na agad dito, introducing His Father. Manalig kayo sa Diyos. At manalig din kayo sa akin. Huwag kayong nababalisa. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat sa isang tabi mo ang lahat ng kabalisahan mo at wala kang dapat ikabalisa sa buhay mo. Kahit doon sa mga walang matirhan, hanggang ngayon walang bahay, ang tagal na niya sa abroad, pero walang bahay, barong-barong pa lang, never mind, huwag mong ikabalisa yon. Sa pinagpaalala si Jesus, anong sabi niya? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sa inyo, ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Siya yung pupunta doon. Ipaghahanda ng matitirhan. Sino ang paghahandaan niya ng matitirhan? Baka ayaw nung katabi mo. Sabihin mo lang, ako. Sinong pinaghahandaan niya ng matitirhan? O, kung hindi magsabi yung katabi mo, ayan mo siya, ayaw niya eh. Imagine, ang paghahandaan ba niya na ito, mga Christian to? Ang tagal nyo nakasagot. Yung paghahandaan niya na ba, na paghahandaan niya, sabi niya, paghahandaan ko, ito ba yung mga Christian? Amen. Kasi di ba ang pinag-uusapan natin, what it means to be a Christian. Oo, para personalin din natin, tayo yung prayer partner. Ito yung mga Kristiyano, ito yung mga aficionados, Christos aficionados, ito yung mga adherent of Christ. Ito yung mga ipagpapaliban mo na ang lahat, wag lang mag-absent sa Panginoon. Yung iba doon, maliit lang ang amen niya. Amen. Diba, mga kapatid sa Panginoon, yung priority niya talaga, itong mga tagasunod na Kristiyanong ito, ay ang Panginoon. Sila yung paghahandaan ng Panginoon eh. At kapag naipaghanda ko na, imagine, pag naipaghanda ko na, babalik ako. Susunduin ko kayo. Sabi ni Thomas, hindi namin alam kung saan kayo tutungo, Lord. Huwag kang mag-alala kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung saan ka tutungo. Kaya nga kita susunduin, sapagkat ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen. Okay. Pero binababa ko pa yung microphone ko para ako magpanglakpak, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, alam nyo na yung dadaanan nyo eh. So, alam natin na ang dadaanan ng mga Kristiyano papuntang kaharian ng Diyos, si Jesus. Amen po? Amen. Now, dahil yung babaeng kinukwento ko, hindi niya alam ang tunay na pagiging Kristiyano na anak ng Diyos. Mga kapatid, just what does it mean to be a Christian? Ano ba talaga ang ibig pakahulugan? It means that we have had all our past sins cleansed. Tandaan natin na mayroon tayong mga kasalanan nung una. Ito'y binura na. Ito'y nilinis na. Nalinis na natin ang ating mga nakaraan na kasalanan. Ito yung mga tunay na Kristiyanong naglalakbay sa pagiging Kristiyano
nilinis na ang kasalanan nung una pa. Amen. Kaya hindi mo na dapat yun balikan, hindi mo na dapat alalahanin yun. Nung pinatawad tayo ng Diyos, nang lumapit tayo sa Diyos, nang nagsisi tayo sa Panginoon, ang lahat ng yun kinalimutan na ng Diyos. Binigyan ka na ng pardon, binigyan ka na ng kapatawaran. Kaya hindi ka dapat nag-aalangan, hindi ka dapat nag-aalinlangan, hindi ka dapat nababalisa. Siguro kaya hindi pa ako answered prayer kasi ang dami kong kasalanan nung nakalipas. Huwag mo nang balik-balikan yun. Kung hiningian mo na yun ng tawad, pinatawad ka na ng Diyos. Kapag nagkasala ka ulit ngayon, hindi niya sasabihin, andyan ka na naman, nakaraan ng may Hindi na yun. Hindi siya katulad ng tao, ng kapitbahay mo, ng kapwa mo, na pag nagkasala noong 1970s, pag nagkasala ka ulit sa 20,000, ay nandun pa ulit, yung babalikan niya pa rin yung mga kasalanan na yon na nangyari sa iyo. Ang Panginoon hindi, na pag pinatawad niya, pinatawad ka na niya. At first, we live without hope. Noong unang panahon, ang lumang buhay natin, namumuhay tayong walang pag-asa. In a hopeless situation, always, pagkagising mo sa umaga, ang sigaw mo kaagad, parang napasan mo yung buong bubungan mo. Di ba? Aburido ka kaagad pagkagising sa umaga eh. Yung mga aburido kaagad pagkagising sa umaga, yun yung mga walang hope. Yan yung mga walang pag-asa. Dati, namuhay tayong mga walang pag-asa. Sabi ng Colossians chapter 1, verse 21, sa Colossus. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Hindi ko alam kung naintindihan nyo o narinig nyo. Di ba? Nung una, ang malayo tayo sa Diyos. Naging kaaway natin. Naging kaaway niya dahil sa inyong mga kasamaan. Ngunit dahil kay Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan. Dahil kapag tinuring ka ng kaibigan, yung mga magkakaibigan, may mga pangyayari na yung pinaka-best friend mo, yung BFF mo. No? Yung may mga magkakaibigan na minsan, hindi mo masabi sa kapatid mo sa, yung kapatid mo sa laman, sa dugo, kapatid mo sa magulang mo. Hindi mo nasasabi yung iba, pero nasasabi mo sa kaibigan mo. Amen po? Nagiging open kayo. Kaya ito ang ginawa ng Diyos eh. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Amen. Then, before we deserve to be separated from God. Deserve natin yon na hiwalay tayo sa Diyos nung una eh. Anong nangyayari sa hiwalay? Ano? Tama, sabi niya, magkalayo. Oo nga, hiwalay, magkalayo. Kung hiwalay, walang koneksyon. Kung dati, we deserve to be separated from God.
Dahil hiwalay tayo sa Diyos, kahit anong gawin nating pagsusumikap sa buhay natin, napakakunat magtagumpay. Bakit hiwalay tayo sa Diyos? Maging sa Bible, may sinasabi. Sa Bible Bisaya version, sabi ng Bible Bisaya version, way kamaimo sa imong kinabuhi kung ikaw ay way sa Ginoo. Oo nga, hindi niyo naintindihan kasi Bisaya yun. Sabi naman sa mga taga Bicol, may Bicol ba dito? O di wag na lang kung wala. Kasi ako lang si Brother Doming. Sabi sa Bicol, mayo kang maginibo sa buhay mo kung harayo ka sa kagurangnan. Yung Panginoon sa Bicol, kagurangnan. Kaya pagtingin ng mga ibang hindi Bicolano, pag sinabing kagurangnan, gurang-gurang. Tigulang. Na mga kapatid, pag hiwalay ka sa Diyos, wala tayong magagawa sa buhay natin. Amen ba? So ito yung buhay natin before. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung kasalanan ng tao nagpahiwalay sa Diyos. Amen? Amen. Separate. Death is the wages. Death of sin. Sin is the wages of death. No? Kabayaran. Kabayaran ng kamatayan ay kasalanan. Amen po ba? Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nabaliktad na. The wages of sin is death. No? Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Taas kamay ang nagkasala. Ano ang kabayaran? Matayan. Pero tingnan nyo, kahit nagkasala tayo, namatay ba tayo? Hindi pa. Mamamatay pa lang. So hindi kasi yun literal. Hindi literal na ang kasalanan ang siyang dahilan ng kamatayan, no? Ang kabayaran ng kamatayan. No, namatay. Nagkasala tayo, ang tao nagkasala, pero namatay ba? Hindi. Pero literally hindi namatay. Pero ano bang ibig sabihin ng death? Kamatayan. Ano bang ibig sabihin ng kamatayan? Death. Oh, translation. Siguro pwede tayong dictionary, ano? Kasi translation. Ang ibig sabihin ng kamatayan, pagkahiwalay. Dead means separation. Di ba? Yung tao pag namatay, ngayon buhay pa tayo. Bakit tayo gumagalaw? Buhay pa tayo. Kasi nandyan pa sa'yo yung kaluluwa mo. Nandyan pa ba kaluluwa nyo? Amen. Kaya buhay ka. Pero pag humiwalay ang kaluluwa sa katawan ng tao, anong nangyayari? Oh, patay. Kaya yung kamatayan, pagkahiwalay. Yung kasalanan, ang bunga nito kamatayan, pag nagkasala ang tao, patay tayo, separated tayo, disconnected tayo sa Diyos. Hiwalay tayo sa Diyos. So yan mga kapatid sa Panginoon. So another one, what is the best Bible remedy? Ano talaga yung kailangan na makita natin para maremedyohan? At the point of our baptism into Christ, nung tayo'y mabautismuhan kay Kristo, mga kapatid, we have our sins washed away. Nahugasan ang ating kasalanan.
Nabura ang ating kasalanan. Sa mga gawa, Kabanata 22, talata 16, Acts chapter 22, verse 16. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ito yung kausap, mga kapatid, nila Pedro sa Acts na nagtatanong, paano kami magkakamit ng kaligtasan? Paano kami makakapasok doon sa inihanda ni Jesus? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sa English noon, in my Father's house, there are so many rooms. The other translation, many mansions. May mga taga Pampanga po ba dito? Wala din. O di, wala na lang. Kasi sa Pampanga, nag-usap yung Bicolano at saka Pampanga. Sabi nung taga Pampanga, in my father house, there are so many mansions. Sabi ng Bicolano, Tagalogin mo na lang. Kasi yung house mo, house na. Sabi ng Pampanga, mga taga Pampanga, in fairness. Sabi ng Pampanga, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Sa bahay pa din? Sabi niya, Tagalogin mo lang kasi in my father house. House? Sa bahay na lang. O, sa bahay. Ganun din nangyari, mga kapatid. No, mga kapatid sa Panginoon. Imagine ito yung sa bahay ng ating Ama, maraming silid. Ito yung inanda ng Panginoon. At yung pinaghandaan nito, dati mga kaaway ng Diyos, na? At sabi ng ating binasa, at ngayon huwag ka nang mag-atubili. Sabi ni Pedro doon sa mga tanong kung paano sila makakapasok sa kaharian ng Diyos at kung paano tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabautismo ka at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Amen. Amen? Then, we have the remission of our sins. Remission, forgiveness. Kaya ko ito napiling ating pag-aralan kasi maganda ito sa paghahanda na natin eh. Anong okasyon na dumarating, paghahanda natin? Anibersaryo. Anniversary. Christmas agad. Anniversary. December 7. Anniversary ng ano? El Shaddai. Akala ko ng dead anniversary. December 7. Unahin natin yon. Sa ibang community, sa ibang lugar na pinuntahan ko, ang tanong ko, ano ang darating na okasyon? Sabi sa akin, araw ng mga patay. Oo nga. Sa November 1 and 2. Okay? Pagandaan natin ito, ating mga sarili. Lahat tayo involved dito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Sa December 7, may magaganap na tagumpay na gawain na anniversary ni Yahweh El Shaddai sa bansang humility and knowledge. Humility knowledge, di ba? Hong Kong HK. Sabihin mo, I am involved. Oo, ma-involve ka talaga. Kaya ito ang paganahandaan na natin, yung mga buhay Kristiyano. Isunod na lang natin yung December 25. May tao pa ba? So, we have the remission of our sins, forgiveness of our sins. Sa Acts chapter 2, verse 38, mga kapatid, sabi dito, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo.
Dapat linisin natin ang ating puso, ang ating kalooban. Kasi hindi bagay ang nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Ang nais niyang ipagkaloob ang third person, ang banal na Espiritu. Amen? At kapag pinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu, maniwala po kayo. Walang panalo sa atin ang mga problema at mga suliranin natin sa buhay. Tandaan natin, we are saved from sins. Tayo'y naligtas, mga kapatid. Sa unang Peter, chapter 3, verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Amen ba? And we had been redeemed from our sins. Tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Now, saan nyo naririnig yung salitang tinubos? Ngayon, hindi nyo narinig dito? Saan ginagamit ang salitang tubos? Sa pawn shop. Oh, di ba? Madalas. Sa mga pawn shop. Kasi, ang mga sa pawn shop, ano yung mga nandun? Alahas. Oo nga, mga nasangla ang nandoon. Hindi naman talaga yon bintahan ng mga alahas. Yun ay sanglaan. Gusto niyong matiyak, punta kayo sa Security of Exchange Commission, ayun ang nakalagay sa kanilang declaration, ang kanilang pawn shop, sanglaan. Kaya pupunta ka doon, o dalawa lang ang pupuntahan mo doon magsangla at tububos. So doon natin ginagamit yon. So dito mga kapatid, we had been redeemed from our sins. Tayo'y tinubos. Big sabihin, tayo'y pag nagkasala, nasasangla tayo. Saan tayo nasasangla? Sa ating mga kasalanan. Saan nga tayo nasasangla? Di ba yung mga ginto sa pawn shop nakasangla? Tayo pag nagkasala, saan tayo na ay sasangla? Sige, kaya nyo yan. Di ba dalawa ang kinahihinat nga ng Kristiyano? Dalawa. Ang kaharian ng Diyos at ang impyerno. Sa purgatory. Sa purgatory. O dalawa lang. Bayaan mo na yung purgatorio. Kasi ang purgatorio doon pinupurga. O nga, purging. Kaya nga ang tawag diyan, purging, purga. Ano ba yung pinupurga sa Tagalog? Ang tiyan. Nililinis. Nilinis. Kaya bago ka makarating doon sa final, doon ka muna sa purgatorio kasi purgahin ka muna doon. For cleansing muna. Buti na lang, pinupurga ka pa Pero yung dalawa lang na talagang destination, sabihin na natin, Kristiyana nga tayo. Dalawa lang yung purgatory, yung harian ng Diyos at saka yung impyerno. Pag na kasalanan ka, nasasangla ka saan? O di ba? Maligalig yung buhay ng taong nagkasala kung puro awayan sa bahay. Nung isang araw, nagtatanong, sino ba yung kausap ko na sila Mami Cindy, nag-uusap kami. Mayroon ba, sabi ni Mami Cindy kasi, Father, mayroon ba talagang impyerno? Sabi niya kay Father Ron po ba yun? Father Don, Brother Don, mayroon ba talaga Father na impyerno?
Sabi ni Father Ron, mayroon. Ako naman sumabat din ako eh, kahit di niya ako tinatanong eh. Saan bang talaga ang impyerno? Doon, sa mga kapitbahay ko. Umagang-umaga, nagbabangayan. Sabi niya, impyernong buhay ito. O, di ba kayong bahay nila, impyerno? Mga kapatid, talagang impyerno ang buhay ng taong nakalublob, lugmok sa kasalanan. Ang amen ng cute ng amen nyo, mga kapatid, sa Panginoon. Amen! So, tandaan nyo, no? Tinubos tayo ng Panginoon. At hindi, ano ang ipinangtubos sa atin? Ginto ba? Hindi. Dugo ni Kristo. Dalar ba? Dugo ni Kristo. Ano nga ang ipinangtubos sa atin? Dugo ni Kristo. Ha? Isa lang ang sagot. Buhay. Buhay nino. Bakit buhay ni Kristo ang kanyang ipinangtubos? Bakit nga ang kanyang buhay ang ipinangtubos? Ay kasi yung nakasangla, buhay din. Buhay natin ang nakasangla. Therefore, ang ipinangtubos, buhay niya. Yung buhay ba ni Kristo mahalaga? Mahalaga ba? How precious is God, Jesus' body or Jesus' life? Gaano ba siya kahalaga? More than a gold. Precious or more than precious. So kung napakahalaga, most precious life si Jesus, yun ang kanyang ipinangtubos, ibig sabihin lang na ikaw at ako, ang buhay natin napakahalaga din. Kasi buhay niyang napakahalaga, ang ipinangtubos. Kung ang nakasangla ay tingga. Alam niyo ba yung tingga? Mas mababang uri kaysa ano? Silver. Sa silver. Ano yung kasunod ng silver? Bronze. Mas mababa pa sa bronze. Yun yung tingga. Bahay nyo ba sa Pilipinas, yero? Amen. Di ba ang pako nilalagyan ng tingga para hindi pasukin ng tubig? Kung yun ang buhay natin, di siya natingga din ang ipinangtubos. Yung ginto, mahalaga ang pera na ipinangtutubos. Katawan ni Kristo ang ipinangtubos sa atin. Ang ibig sabihin lang, madama natin na napakahalaga natin sa harapan ng Diyos. Amen? Ulit, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. Sa paningin ng Diyos. And finally, last, it means that our Christian life, we begin in a new life. Pinagsimulan ang pagiging Kristiyano natin, ang pinag-ugatan nito, pinagmulan ng ating pagbabagong buhay. We have put off the old person. We have put off, inalis natin, tinanggal natin yung buhay natin sa lumang buhay natin. Sinong may bagong buhay? Taas kamay ang may bagong buhay. Bakit ka may bagong buhay? Hindi. Kaya ka may bagong buhay kasi may luma kang buhay. Paano ka nagkaroon ng bagong buhay kung wala kang lumang buhay? Parang Bible lang yun eh. Ilan ang testamento ng Bible? Dapat malaman nyo. Ilang taon na itong Thursday group? Ilang taon na? 36 na. Dapat alam nyo ilang testamento ng Bible. 2. Ano yon? Old and new. Di ba? Kaya mayroon nyo kasi May all. may old. No? Kaya tayo may bagong buhay dahil may luma.
Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang kanyang lumang pagkatao. Siya ay bago na. At walang sinabi sa Bible na siya ay bago na. And then, next time, babalik ulit sa luma. Kaya walag nating balik-balikan yung lumang buhay. Romans chapter 6, verse 6. Alam natin na ang mga dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay, makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Amen. Amen po? Amen. We put off our former conduct. What do you mean conduct? Minsan nagtanong ako, what do you mean conduct? Sabi niya, Tor, conductor. What do you mean conduct? Conduct. Di ba GMRC yon? Kasama yon? Member yan ng GMRC? Right? Conduct and good manner. O ano yung conduct? Inuugali. No? Kaya may mga, sabi niya, may attitude. Aba, may ugali. So, we put off our former conduct, the old man which grows. Mga kapatid, the old man which grows corrupted. Inalis na natin yon, yung ating lumang pagkatao. Ephesians 4, chapter 4, verse 22. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Yung desires ng ating mga buhay, mga kapatid. So, no lies to one another. Sabi niyo, no lies, to one another. Huwag na tayong magplastikan. Huwag na tayong maglihiman sa bawat isa. Dapat kung ano yung nakikita nating samahan, yun na yun. Kapag nag-uusap-usap, yun na yun. Pagka nagkasama-sama, yun na yun. Walang dibisyon. Amen. Walang pakitang tao. Kasi hindi naman tayo iba. Tao talaga tayo. Minsan may mga nagasama-sama, magkakasama lang. Ang ganda pag nag-uusap-usap, pero pag nagtalikuran, iba na ang mga pinag-uusapan. Yung nagtataguan sa isa't isa, mga kapatid, alam nyo, may nag-umpok-umpukan, tatlo nag-umpok-umpukan, tapos ikaw nandito. Nakita mo sila, nagakwentuhan, nagatingin-tingin sa'yo. Ang nasa isip mo, ano na naman kayang pinagkukwentuhan to mga ito? Pagka gano'n, na nagakwento-kwentuhan sila, mga apat sila, ikaw nandito sa malayo, para hindi ka magduda, pumunta ka rin sa kanila. Ngayon, pag tumahimik sila, ay, may masamang nangyayari. Nag-uusap sila doon, tapos nandun ka sa malayo, tinitingnan-tingnan ka, pumunta ka sa kanila. Pag tumigil sila sa usapin, iyon, tiyak, ikaw yung pinag-uusapan nila. No? Pero hindi dapat nangyayari sa mga prayer partner yon. Kung hindi mo siya type, sa sinabi niya, kausapin mo. Huwag mong kausapin yung mga kasama mo. Bakit ganun ang ugali niya? Hindi naman nila masasabi, bakit ganun ang ugali? Pagka ganun ang ugali, siya na ang kausapin mo, personalin mo. Huwag tayo magtaguan sa isa't isa. Amen. Pag sinabi, Brother Paul, hindi kita gusto, sabihin mo sa akin. Huwag mong sabihin doon sa iba. Alam ko naman, di nyo naman yung ginawa eh. Di ba magkakapatid tayo, prayer partner tayo eh. Ba't kailangan pang may magtago sa isa't isa? No lies to one another. Kung ako'y masama ang loob sa iyo, halika nga, masama ang loob ko sa iyo eh. Di ba ako na, bakit naman? O di pag-usapan nyo. Para pag mawala na yung sama ng loob, sama ng labas na lang. Naglabasan kayo ng sama ng labas, di ba?
Nandyan pa ho ba kayo? Pakinggan nyo to, Colossians chapter 3 verse 9. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yung katapatan sa Diyos, dapat mai-apply natin sa katapatan natin sa isa't isa. Mabuti may isa doon nag-amen. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. Yang mga tunay na nagmamahalan, tapat sa isa't isa. Amen. Huwag mong ikalat ang pangit na inyong pinagsamahan. Ayusin natin kaagad. Kasi dito sa atin, sa Thursday group na ito, kung dito nagkaroon ng sigalutan, dito nyo rin lang din maaayos yon. Alangan kayo pumunta sa Monday group at doon nyo ayusin. Maliwanag ba, mga kapatid? We now walk in a newness of life. Lumalakad tayo ngayon sa panibagong yugto ng ating buhay. Hindi na natin nilalakaran ngayon yung mga lumang style na hindi naman napapakinabangan. Lakad tayo ngayon sa panibagong lakad sa Panginoon. Ito ang mga tunay na Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano, Yang tubo. tingnan mo yan. Mayroon bang ganon? Sabi ko, ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Romans 6:4, sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Amen. Anong sabi ni Lord Jesus? Ako'y paparoon sa aking Ama, sa kanyang silid, sa kanyang bahay maraming silid. Ihahanda ko at pagkatapos kong naihanda, ay babalikan ko kayo upang hindi kayo maligaw dahil dadalhin ko kayo sa bahay ng aking Ama. May mga nakahandang kwarto doon. Kaya kung hirap na hirap ka na sa Pilipinas, dito sa mundo, wala kang mabahay, magmithi ka na makarating doon sa bahay ng Ama. Dahil doon ay wala ng iyakan, wala ng problema, wala ng sakit, wala ng karamdaman. Sinong gustong makapasok doon? Kailan mo gusto? Na yun na. Alam mo, wala kayong determinasyon. Sabi niya, gusto kong makapasok. Kailan mo gusto? Bakit? Ibig bang sabihin, papatayin tayo lahat sa pisikal ng Diyos? Dito pa lang, kapag ka maayos ang buhay mo, parang pakiramdam mo, nasa langit ka na. Hello! Amen po? Susunduin tayo ng Panginoong Hesus. Ang tanong, sabihin mo, ang sagot. Ang tanong. O anong sagot? Ang tanong. Kinakausap niyo ba ako talaga? Ang sabi ko, ang tanong. Nagtanong ako ulit, anong sagot? Dapat ang tanongin nyo, ano ang sagot? Ano ang tanong? Ang tanong. Ang sagot. Ano ang sagot? O ito ang tanong. Makinig kayo mga kapatid sa Panginoon. Pagbabalik niya dito, mayroon pa kaya siyang aabutan na nananalig sa Kanya? Huwag na natin sabihin kung sino sila. Sa atin. Sa Kanyang pagbabalik, may aabutan pa kaya siyang nananalig sa atin ngayon dito? Meron. Sigurado? Amen. O kaya huwag kayong pa-backslide. Huwag kayong pahindi-hindi. Patibayin nyo ang inyong pananalig. Yes.
Kasi hindi niya sinabi kung anong petsa siya darating. Malay mo, bukas dumating. Tapos bukas pala, punong-puno ka ng galit at hinanakit. Abutan ka kaya niya? Ako sigurado ako, pagdating ng Panginoon, aabutan ako. Sigurado ako sa sarili ko. Kaya every single time, every single day, hindi ako dapat manlamig-lamig. Bagaman malamig na ang panahon ngayon. Amen po? Amen. Be ready always. Amen? Sabihin mo, prayer partner ka. Prayer partner ka. Huwag yung pabakslahid-layid. Konting problema lang, ayaw ko na. O sige, hindi ka kasama sa pinaghandaan ni Lord ng kwarto. Doon ka sa sanglaan. At alam kong ayaw natin doon. Amen po? Dito pa nga lang nung mga nakaraang araw, grabe ang init sa Macau, grabe ang init dito sa Hong Kong. Di ba? Parang napapaso ka. Minsan may nagbiro sa akin, Brother Paul, hindi ka ba nainitan? Oh, nainitan ako. Pero bakit nagbibilad ka? Bakit ka nagja-jogging tanghali? Sabi ko, nagpa-practice ako sa init. Malay mo kung hindi ako makapasok doon sa malamig. At least praktisado ako sa init. Pero no joke, mga kapatid sa Panginoon. Paunlarin natin ang ating relasyon sa Diyos. Baka sikapin natin day by day of our time, of our life. Nakahanda tayo. Tayo na tayo, mga kapatid, sa Panginoon. O kayo lang pala. Kasi ako kanina pa pala ako nakatayo. Taas natin ating kamay, iwagayway natin sa Panginoon. Sabihin mo, now I know. Now I know The meaning of Christian life. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Yes, close your eyes. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga'y kapiling na kita. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko nga'y kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko nang mamalay pa sa piling
Hallelujah. Diyos na mabuti, salamat sa mga salita mong aming napakinggan. Naritong muli ang aking mga kapatid. Kami ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Sabihin mo, kapatid, Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo. Sa mga salita mong aking napakinggan, tumimo ito sa aking puso. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan, sa isip, salita, sa aking gawa. Pakalinisin mo akong ganap, mula ulo hanggang talampakan, panloob at panlabas na aking kaanyuan, upang ako'y maging karapat-dapat sa harapan mo. Panginoon, mula ngayon, pagharian mo ang puso kong ito. Panginoong Hesus, ang kalooban mo ang siyang maganap sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon. Panginoon, salamat po. At narito ako, umihiling sa iyo, nananalig ako na ikaw ang magbibigay sa akin ng mga kahilingang ito. Sige po, ano ang hinihiling mo sa Panginoon? Yung mga sinulat mo dyan, ingilingin mo sa Panginoon. Kung mayroon ka pang mga nais silingin sa Panginoon, manalig ka. Kung napaghandaan tayo ng ating titirhan, ano pa kaya yung mga kailangan natin ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Yes, Lord. Yes, Lord. I pray, Father God, na lahat ng kanilang kahilingan, sundan mo ito ng katugunan. Sabi mo, Lord, kung kami kakatok, pagbubuksan mo. Kung kami maghahanap, ay makakasumpong kami. Kung kami hihingi sa iyo sa pangalan ni Jesus, ay ipagkakaloob mo. So that I claim, Father God, na sa oras na ito, tinutugon mo na ang kanilang kahilingan. Maingat po naming ibinabalik sa iyo ang papuri, ang parangal, ang pagdakila. Muli sa tanging pangalan ni Jesus, sa bisa at kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa iyo, Yahweh, ibinabalik ko ang pasasalamat. To God be the glory. Everybody say, Amen. 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 Baba nyo yung mga daladalahan nyo. Sabihin mo, bibilang ako ng 3. Sabihin mo, isisigaw mo, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Answered prayer ako. Answer prayer ako. Salamat, Yahweh El Shaddai. Salamat, Yahweh El Shaddai. 1, 2, 3. Mahal ako ng Diyos. Answer prayer ako. Salamat, Yahweh El Shaddai. Diba? Ang laki ng impact ng sinabi nyo. Salamat, Yahweh El Shaddai. God bless you. Count your blessings. See you on Thursday. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang dakila, ikaw ay dakila, dakila kayaw El Shaddai. Ikaw ang Diyos naming Panginoon, ikaw ay higit sa sapat. Ikaw ang may-ari ng lahat sa mundo, kaya maraming salamat. Kaya maraming salamat. Kaya maraming salamat. Mga kapatid, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siya naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan.
makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo't katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako, ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukot silang magtatas, nang hindi masaktan ang paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa akong na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang saksamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Thursday. See you tomorrow.